Okay, good morning fellow backyard farmers. Sa video natin ito, I will be talking about the administration or usage of molasses pagdating sa drinking water ng mga poultry animals and ruminants. Gusto ko lang ipauna na pagdating sa mga poultry animals kagaya ng manok, gansa, bibe, bingala, kalapati, hindi ako gumagamit ng purong molasses lang para sa kanilang drinking water. Meron akong Aviotics na ginagamit. Yung Aviotics na yun yung aking proprietary formula sa paggawa ng natural vitamins and natural antibiotics for poultry animals. When I say poultry animals, hindi lang manok yan. Kasama na yung mga various breeds and subspecies of ducks, turkeys, guinea fowls, kalapati, yung mga ibon nyo dyan, yung mga nag-aalaga ng love birds, no? Po pwede yung Aviotics. But for the purpose of this video, sige, ide-demo ko sa inyo kung paano nga ba ang tamang paggamit ng molasses para sa drinking water ng ating mga poultry animals at mga ruminants, kambing, tupa, baka, kalabaw, kabayo, no? Although hindi ruminant ang kabayo, sama na natin ang kabayo. So for example, ito, no? Molasses ito. This is pure blackstrap molasses. Hindi ito hinaluan ng tubig, no? And then ito yung drinking water ng ating mga manok. 2 liters of water ito. Ito ang kulay kapag hinaluan mo siya ng molasses. Gaano karaming molasses? So ito na yan. Pagdating sa mga poultry animals, ang maximum na pwede nating ihalo dyan ay between nasa 20 ml. Minimum of 10, maximum of 20 ml. Yung isang kutsara, 15 ml yan. So pwede nating sabihin kada isang litrong tubig, isang kutsara ng molasses pagdating sa mga poultry animals. Huwag nang lalampas sa isang kutsara sa bawat isang litrong tubig. I will give you 3 reasons bakit. So una, magkokos yan ng diarrhea sa mga manok natin. Kapag sobra yung sugar na nandun sa kanilang gut, sa bituka nila, magkokos yan ng diarrhea. Okay? So kaya natin sila pinapainom ng tubig na may molasses ay for them to get vitamins. Hindi para magkaroon ng sakit na kailangan gastusan unnecessarily, and at the same time it will consume our time unnecessarily na naman, no? So hindi tayo gumagawa ng problema kung kaya tayo nagbibigay ng molasses, no? Nagpapalakas tayo ng mga alagang manok, vitamins na meron dito. So another problem is magkakaroon ng imbalance na gut microflora. Anong ibig sabihin nun? Yung bacteria, good bacteria na nandun sa gut or bituka ng ating mga manok, kapag nagkaroon ng imbalance sa pH level, so magkakos nga yun ng diarrhea, pagtatae. And third problem is yung dehydration. Kasi pag nagtatae, kahit naman ng tao, kapag nagtatae ka at di ka pala inom ng liquid, made-dehydrate ka. Ulit, kaya nga nagpapainom is to hydrate o kaya rehydrate ang mga alaga mong poultry animals. Hindi para ma-dehydrate sila, no? So, wag lalampas doon sa 1 tablespoon of pure blackstrap molasses sa bawat isang litrong tubig pagdating sa mga poultry animals. Manok, bibe, gansa, pabo, kalapati, lovebird, so anumang mga ibon yan. Okay? Now, dako tayo sa mga kambing. Sa kambing naman, ginagamit ko rin yung Aviotics, no? Now, uulitin ko, hindi ako nagpupurong molasses lang para sa mga ruminants dahil meron na akong Aviotics. Mas maganda yon kaysa sa molasses lang. Pero, between tubig lang and tubig na may molasses, syempre mas maganda yung tubig na may molasses, no? Ngayon, pagdating sa mga ruminants naman, tupa, kambing, kalabaw, baka, gaano karami? Ganun din ba? Isang kutsara kada isang litrong tubig? Hindi, po pwedeng mas marami doon. So gaano karami yung sagad na dami na po pwede na hindi magkokos ng problema sa ating mga ruminants. So sa bawat isang litrong tubig, pagdating sa mga ruminants, tupa, kambing, baka, kalabaw, ang sagad na dami dyan ay 3 kutsara kada isang litro, no? So 3 kutsara. Ito 2 liters, so kung pangkambing ito, halimbawa, dapat ay 6 na kutsara ang sagad na dami ng molasses, no?
Yun ang maximum. Now, ano ba magiging problema kapag lumampas tayo doon? Let's say, natuwa lang tayo, kaya sagana tayo sa molasses, no? So kahit gawin natin 5 kutsara kada 1 litro, feeling natin, dami akong molasses, no? Hindi masakit sa bulsa yan. Okay, hindi yun ang pinag-uusapan, kasi ang problema dyan, pag lumampas ka sa sagad na 3 kutsara kada 1 litrong tubig, pagdating sa mga ruminants, ay magdadiarrhea din sila, no? Itong mga problemang binabanggit ko sa inyo, ine-enumerate, ay na-experience ko rin ang mga ito. Hindi ko lang ito nabasa. Dahil pala experiment ako sa mga ginagawa ko dito. Pagkabasa, pagkaraan ng self-study ko, ina-apply ko rin siya dito. To ensure, to check kung yung nabasa ko bang literature ay ganun na ganun ba ang mangyayari sa realidad. Kasi hindi lahat ng nabasa ko o napag-aralan ko on my own ay ganun na ganun din ang resulta. So kailangan ng verification yan according to your actual climate, cultural management, etc. Okay, so nagkakaroon sila ng diarrhea. Sa mga kambing, bumabaho pati ang kanilang amoy ng kanilang dumi. Kung dati kapag bilog-bilog ang kanilang dumi, wala gaanong amoy yan, pero kapag sumobra kayo doon sa 3 kutsara kada 1 litrong 3 kutsara ng molasses sa kada 1 litrong tubig, nangangamoy tain na ng baboy. At saka hindi na rin bilog-bilog, parang tain na rin ng baboy ang lumalabas sa kanilang puwet, no? Marumi yung plastic matting nyo, kung yun ang flooring ninyo, tapos marumi din ang kanilang mga puwet. At di bali sana kung dumi na lang, mabaho pati. Amoy tain ng baboy talaga, no? So wag lalampas sa 3 kutsara. Now, ano pang pwedeng problema dyan? Magkakaroon kayo ng rumen acidosis, no? Kapag nasobrahan ng sugar yung kanilang rumen, which is one of the 4 compartments ng kanilang stomach, yun, magkakaroon ng acidosis. Kagaya sa manok, yung kanilang gut microflora, nagkakaroon ng pH imbalance. So ayaw nating magkaroon ng issue sa bloat, no? Diarrhea, mahirap yan, mahirap yung bloat na yan, no? Sa diarrhea naman, ang gamot dyan ay hindi purga kaagad. Ang gamot dyan ay yung gagamit tayo ng Scourex, no? Kung breeder na yung inyong ruminant, kambing na nagtatae, isang buong tablet ng Scourex every 8 hours. Tutunawin nyo yon, matigas yung tablet ng Scourex. Kung to pwede, balutin nyo sa telang malinis, martilyohin nyo para madurog ka agad. Kasi kung ibababad nyo lang yan, hindi yan lalambot sa loob ng 1 oras. After 1 hour na nakababad yan, naku, matigas pa rin yan. So durugin na kaagad para mabilis yung administration. No, kasi kapag pinalunok mo lang yan sa kambing, iluluwa din niya yan. Huwag niyang kakalimutan, may kapasidad ang mga ruminants na mag-regurgitate o magluwa ng kanilang kinain kahit na yung kanilang pagkain ay nandun na sa unang compartment ng kanilang stomach. Regurgitation yon. Talagang susuka nila pero hindi nila ilalabas sa bibig, hanggang bibig lang nila, nguya sila ng nguya. Matatapon yan. Bakit? Natry ko na bang ipalunok sa kanila? Yes. No? Pagkatalikod ko, nasa silong lahat yung tablets. Kulay yellow yun eh. Makikita mo nasa baba lahat, buo pa. So tunawin na, no? Tapos i-oral drench ninyo dun sa kanyang bibig, no? Kung wala kayong pan-drenching, pwede naman yung regular na mga syringe, tanggalin nyo lang yung karayom, higupin nyo doon yung natunaw na ano. Huwag masyadong maraming liquid ha, kasi baka mamaya isang tablet tapos isang tabo ng tubig ang ginamit niyo. Kayo din ang mahihirapan, no? Hindi naman mapapainom ka agad sa kambing yung isang tabo ng tubig na may Scourex. 2 kutsara lang ng tubig sa isang tablet, kaya kailangan durugin nyo yun. Anyway, balik tayo sa mga problema na pwedeng idulot ng sobra-sobrang molasses na naihahalo sa drinking water ng mga kambing, tupa, baka at kalabaw. So una, diarrhea, nagkakaroon ng acidosis, tapos kapag sobra-sobra kasi yung sugar na doon sa rumen ng ating mga ruminants, nagkakaroon sila ng parang pakaramdam na busog na sila. Parang busog na ako, parang ganyan. Parang sa tao, ano ba yung kinakain natin na feeling natin busog na tayo pagka halimbawa, pakwan, no? Uhaw na uhaw ka, nakarami ka, 2 buong pakwan na malaki. Punong-puno ka na ng tubig sa sikmura mo kasi mostly liquid yung pakwan, di ba? So medyo nawawalan ka na ng gana kasi feeling mo busog ka na, no? Di ba nga kapag kumakain sa restaurant at nagkakabiruan, sinasabi huwag kang inom ng inom dahil kakaunti na lang yung makakain mo.
So, uminom ka lang kapag medyo parang nabilaukan ka na, no? So, ganun din sa mga ruminants natin. Ayaw nating mangyaring sobra-sobra yung kanilang yung sobrang tamis, no? Para hindi sila magkaroon ng ganong sensation na parang busog na sila. At pag busog na sila, imbes na makain nila yung tamang dami ng roughage, no? Dry matter na makakain dapat nila sa isang araw, relatibo sa kanilang timbang, ay hindi nila makakain yun. Ang main goal natin sa pag-aalaga o pagpapakain ng kambing ay hindi para busugin sila sa tubig. Busugin sila dapat sa dry matter ng roughage na pinapakain. Either silage man yan o fresh na grass or legumes or forages. No? Hindi natin sila bubusugin sa tubig. Hindi yun ang purpose. Okay? So na-enumerate ko na kung ano yung mga potential problems na mangyayari kapag lumampas tayo dun sa maximum na recommended quantity o volume ng pure blackstrap molasses about 1 litro ng tubig, whether manok ang paiinumin o mga ruminants, poultry animals or ruminants. Okay? So makakabili kayo ng molasses kay Alpha Adventure Farms. Lahat ng mga produkto at serbisyo na pwede nyo bilhin kay Alpha Adventure Farms ay nandoon sa shop category or shop menu dun sa website, no? alphaadventure.com/shop, or kaya bisitahin na lang ninyo yung unang comment na nakapin sa video na to, sa ilalim ng video na to. Click nyo yun, nandun lahat ng pwede nyong bilhin kay Alpha Adventure Farms. Isa na doon ang molasses. Pwede rin kayong bumili ng aviotics na binanggit ko kanina. Mas maganda yon kaysa sa purong molasses lang. Okay? So ayan, pwede ba na araw-araw din ito? Pwede din naman, pero I would recommend na gawin na lang ninyong every other day for economical reasons, no? Kasi baka sabihin ng iba, kung tama naman yung dami ng molasses, pwede bang araw-arawin yan kasi hindi magkakos ng mga problems na in-enumerate mo? Pwede naman kung sa pwede, no? Pero for economical reasons, para makatipid, gawin na lang ninyong every other day o kaya naman ay twice or thrice a week. Okay? Para lang makatipid. O siya, yun na muna. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.